Amen. Yeah, basta lahat kayo may telepono. Okay lang. Yung mga may telepono para maintindihan nyo ang aking ang pag-uusapan natin. Itong topic na to ay napakahalaga na malaman ng bawat isa dahil ito ay tungkol sa nalalapit na pagbabalik ng Panginoong Jesus. Amen. Sino dito ang excited? Amen. Yan. Alam niyo ba na ito ang pinakahihintay ng bawat puso ng mga nakakilala sa Panginoong Jesus? Amen. Hindi lang ito'y dahil katapusan na ng ating kahirapan dito sa mundong ito. Kung hindi ito ay panahon na makikita mo na ng mukhaan ang iyong pinaglilingkuran. Lord. Yung ba parang meron kang long distance relationship at tapos nagkaroon ka ng natutuhan mong mahalin yung iyong kausap lang ng malayo hanggang sa yung iyong pagmamahal sa tao ito ay talagang lumalalim ng lumalalim at habang nagiging ganyan ang iyong nararamdaman sa iyong karelasyon na malayo ay tumitindi ang iyong desire o pagnanasang makita ng mukhaan ang iyong nakikilala lang sa malayo. Naintindihan niyo po ba yung ibig ko sabihin? Ito ay tungkol nga lang dito sa lupa, no? Pag nagkaroon ka ng karanasan na nagmahal ka sa isang tao, di ba gustong-gusto mo makita ang tao ito? Gustong-gusto mo makausap. At lalong-lalo nang makasama. Yung talagang meron kayo talagang yung mukhaan. Hindi ito nalalayo o in fact wala itong pinag-iba sa nalalapit na pagdating ng Panginoon. Tinatanong ko nga ang mga kapatiran natin para matesting nyo kung kayo mainit o malamig sa Panginoon. Eh yan lang ang itatanong nyo sa inyong sarili. Gaano ako kasabik sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Jesus? Tanongin nyo ang inyong sarili dahil alam niyo po, pwede po kayong maglingkod sa Panginoon ng pumupunta sa simbahan, ng regular, pero ang puso niyo po ay malayo. Pwede nga kayong kumanta dito tumugtog ng papuri. Pwede rin kayong katulad ko, nagtuturo at nangangaral na salita ng Diyos. Pwede niyo po gawin lahat yan, pero ang puso niyo po ay malayo. Wala po nakakakita yan. Panginoong Jesus lang ang anong tawag doon? Nakakasukat Amen. ng pagmamahal natin sa Kanya. Kaya pag ako po ay nagpapayo sa mga tao na sa tingin nila sila ay nalalamig o kaya hindi nila alam kung sila po ba'y mainit o malamig sa Panginoon, ang tanong ko lang sa kanila ay kung gaano sila kasabik sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. So yan ang una po natin itanong sa ating mga sarili. Alam niyo po ba na ang Biblia ay punong-puno po ng pangako tungkol sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Jesus? Amen. Alam ko po na dito sa inyong lugar, maaaring hindi niyo pa po masyadong nararamdaman ang nalalapit na pagbabalik ng Panginoong Jesus. Subalit kami po sa amin pong, kung saan kami nakatira sa UK at sa amin pong paglalakbay sa iba-ibang bansa na mauunlad, ay wala pong araw na hindi namin nararamdaman na pwedeng dumating ang Panginoon anytime. Sapagkat ang mga sinabi po ng Panginoong Jesus na mga palatandaan, nagbigay po siya ng palatandaan na titingnan po natin. At kapag daw nakita na natin yung mga palatandaan na yan, ay tumingala na raw po tayo. Kaya yan po ang amin pong sa pakiramdam namin ay assignment namin na iparating sa ating mga kababayan at sa iba-ibang bansa na masyado pong maaari kong masabi ko po na nadidistract o nalilibang sa mundong ito. Baka naman pwede natin mapaalalahanan na malapit na tayo makipagkita ng mukhaan sa ating Panginoon at gaano po tayo kahanda sa ating pong pakikipagkita. Yung mukhaan po mahalaga kasi sinabi nga po ni Apostol John, yung si Apostol Juan, na ang ating pong pagkakilala sa Panginoon parang salaming malabo. Pag tumingin ka, ang labo. Pero kapag ka tayo humarap ka sa Panginoon, lilinaw na. Makikita mo na ng mukhaan. At yan po ang ating inaasam-asam, ano po? Amen. At hindi lang po dahil yan ay nakasulat sa Biblia, kung hindi, gaya ng sabi ko po sa inyo, kung
ay habang tumatanda sa pagka-Kristiyano nyo, ay dapat po'y lumalaki yung pag-ibig nyo sa Panginoon. Dapat po itong topic na to ng pagbabalik ng Panginoon ay nagiging mainit sa inyo. Nagiging parang lagi nyo pong nasa isip. Ang sinabi po sa atin ay magbantay. Ibig sabihin po hindi lilimutin. Lagi pong nasa likod ng isipan mo na pwedeng dumating ang Panginoon ngayon. Yan po ang tinatawag na the imminent return. Ibig sabihin po ay anytime pwede. Anytime sa time frame na kung nasaan ka. So, ang ating pong seminar ay sa totoo lang po, napakarami na yun sanang mga video na ipapakita sa inyo. Yung pong mga kuha sa ibang bansa, sa aming pong lugar na mga patunay na ito yung mga tanda. E wala po tayong facility. So, itatry ko pong i-describe yung kaya kong i-describe sa inyo at yung pong mga senyales na ito. 2 verses po ang pag-aaralan natin ngayon. Ang una po ay Matthew 24 verse 4. And then ang isa po ay Daniel chapter 12 verse 4. O madali po tandaan ha, parehong 4. Parehong verse 4. Yung una, Matthew 24 verse 4. Tandaan nyo sa isip nyo ha. And then yung isa ay Daniel 12:4. Yan po dalawa na yan ay may kinalaman sa pag-uusapan natin. Yan po iikot ang pag-uusapan natin. Sa unang-una natin basahin yung Matthew chapter 24 verse 4. At kung may Biblia ka na Ilocano, pwede mong basahin sa Ilocano. Yan po ang chapter. Na nung ako'y maliit, nagtuturo akong bata, di first year high school, 13 years old ako, binabata ako maliliit. Nagkaroon ako ng pagnanasang malaman ang mga sinyalis ng pagbabalik ng Panginoon nung ako'y bata pa. Dahil malakas ang pakiramdam ko na ako hindi mamamatay ay kukunin ako ng buhay ng Panginoong Jesus. Hindi ko alam kung bakit, pero sinasabi ko raw sa mother ko noon na hindi ako mamamatay dahil susunduin ako ni Jesus. So, kapag nagkakaroon ng mga discussion about it, ako lang yung very confident ako laging sinasabi na ako ay susunduin. Hindi ako mamamatay. So, lumalaki ko na mayroon akong interest na malaki sa pagbabalik ng Panginoon. At ako nagre-research, wala pa pong mga nangyayari sa Europe na European Union, yung nagkakaisa na yung mga bansa doon. Noong time na yun, nagkakaisa lang ang market ng Europe. No, European economic pa lang na pagsasama, yung lang mga market. And then wala pa po yung ating mga nakikita ngayon na pag-aaralan natin. So, ito pong verses ng chapter 24 ay mga pagtuturo tungkol sa mga panahon natin, sa mga sinyalis ng pagbabalik ng Panginoong Jesus. Pero yung verse 4 po, mahalaga. Dahil yan po ang pinaka-introduction. Kung baga, yung sasabihin ni Jesus, yung pinakamahalaga na makikita natin sa panahon natin ay sinabi niya sa verse 4. Kaya yan yung pinabantayan niya. Tingnan nyo, sabi niya magbantay kayo yan. Sabi niya, take it o magbantay kayo. Dahil daw ano? Na huwag daw tayong madadaya. Magbabantay ka na huwag kang madadaya. Bakit kaya yan ang unang-unang sinabi ni Jesus? Sa panahon natin ngayon. Nung tinuturo niya ang tungkol sa mga darating na mga signs o sinyalis ng kanyang pagdating, ang una niyang babala ay ano? Huwag kayo madaya. Magbantay kayo na huwag kayong madadaya. Bakit kaya? Dahil maraming deception na darating sa time natin. At in fact, nandito na po ang pinakamatinding pandaraya sa ating kalagitnaan. Kung tinanong ko kayo, may hawak kayong telepono, di ba? Dito po iikot yung aming part 3. Dito po sa nabubuong artificial intelligence na ginagamit na ng bawat isa sa mga makabagong bansa at sa mga syudad ng bansang Pilipinas. Ang tinatawag nating mga ChatGPT. Yan, pag-aaralan natin po yan. So, dahil gusto ko kasing i-balance yung pag-aaral, gusto kong medyo magkaroon kayo na introduction kung ano ba yung bakit umabot sa panahon ngayon na isang tanong mo lang dito ay 8 bilyon ang tao sa buong mundo. Nagtatanong yan, yung iba dyan, libo-libo din nagtatanong ng katulad mo.
dito. Sa isang pindot ng iyong kamay, sa iyong daliri dito. Paano kaya nangyayari yun? At kung paano mo nakakausap yung wala ka namang kausap, may sumasagot sa'yo dito. Kung gumagamit ka ng ChatGPT, yung tinatawag nating chatbot o robot na kausap na nandito sa loob ng iyong telepono. At itong panahon natin, na maraming mga telepono na bawat kamay ay meron ng telepono, ito yung binabanggit ni Jesus na panahon nung kanyang ibinabala sa atin na kayo ay magbabantay. Nung tinuturo niya ang tungkol sa ating huling panahon. Dahil daw sa mga deception na parating. Iikot po yan dito sa telepono yung hawak sa inyong kamay. Kaya, tinanong ko kayo kung kayo ay may telepono o wala. Pag sinabing huling panahon, anong ibig sabihin ng huling panahon? Pag sinabing huli, meron pa bang kasunod? Ha? Wala na. So, yan ang lagi nating iisipin dahil nung pumunta ang Panginoong Jesus dito sa lupa, sandali lang siya dito, di ba? Hindi naman siya matagal. Subalit yung kanyang mga iniwan na mga turo sa bawat isa sa atin ay yung mga katuruan na magsisilbi po nating ilaw o parang gabay sa ating mga dadaanan. At yan po ay applicable sa bawat henerasyon. Hindi lang po sa henerasyon natin, kundi yung henerasyon pa na nauna sa atin. Ha? So, Matthew 24:4, ang unang sinabi ay huwag daw tayo padadaya. Magbantay daw tayo. Amen. Dahil sa darating na panahon ay maraming deception o maraming pandarayang darating sa mundo. Unang-una, pag-aaralan natin kung paano tayo hindi dadating sa time na isa ka pang nadaya. Dahil sa time na yan, miski daw yung mga pinili na itatry pa raw na dayain. Kaya napakahalaga na tayo ay gising. Yan. So yung matutulog ngayon, masasabihan ko. Kasi, syempre, pinag-aaralan natin na dapat ay gising. Ayan. Pagka tutulog-tulog, ano mangyayari? Pag gwardiya ka tapos tulog ka, ano mangyayari dun sa binabantayan mo? Mananakaw. Makalusot yung kalaban dyan. Kasi tutulog-tulog ka eh. So, ibig sabihin, makakalusot yung mga dapat binabantayan mo, wag makalusot. Yan lang yung ibig sabihin po niyan. At punta naman kayo sa Daniel 12 verse 4. Ito po ay controversial na verse. Pero gusto ko pong maintindihan nyo na ito po ay patungkol sa panahon natin. Ang sabi po dyan ng anghel na nagpapaliwanag kay Daniel doon sa kanyang nakita. Si Daniel po isang propeta na binigyan po ng parang vision o dream ng panahon natin. Yan, nakita niya tayo. Nakita niya yung kapanahunan natin. Ngayon, ito ay isang propeta. Ang pangalan ay si Daniel. Sa 12 verse 4, sinabihan siya ng anghel na Daniel, iyong selyuhan daw o gawin mong sikreto ang mga nakita mong vision. Yung prophecy ay iyong selyuhan daw. I-keep mo na secret. Hanggang kailan daw? Until the time of ano daw? Hanggang kailan daw isi-secret yung prophecy? Until hanggang sa dulo o hanggang sa huling panahon. Ang sabi dyan, until the time of the end. At tapos, dinescribe. Ano yung huling panahon? Yan po ay binigyan ng description dyan. Tingnan niyo po. Yung huling panahon ay binigyan ng description na malalaman mo na nandito ka na sa huling panahon. Napakalinaw. Ang sabi po dyan, sa huling panahon daw, unang-una, sabi kay Daniel, secret. O walang makakaalam ng ibig sabihin ng prophecy na nakita ni Daniel hanggang sa huling panahon lang. Ibig sabihin, mabubuksan po sa huling panahon ang ibig sabihin ng prophecy. Maiintindihan niyo po ang ibig niyang sabihin. At ang sabi diyan, ang palatandaan ng huling panahon na kung saan maiintindihan mo na ang mga sinabi sa prophecy ay ano? Ano palatandaan?
unang-una, ang mga tao daw ay magkakaroon ng mabilis na paglalakbay. People will run to and fro. Marami mga tao ang magkakaroon ng high-tech na paglalakbay. At saka daw yung kaalaman ng tao ay aabot sa sukdulan. Yan po ay tinatawag po dyan ay sa pag po inaral niyo po yung bahagi na yan sa Hebrew at sa Greek. Ang ibig sabihin po niyan ay multiplication of knowledge. Ang ibig sabihin ay yung mga kaalaman na sinabi dyan na mag-i-increase ay ibig sabihin po ay mag-multiply. Sino marunong mag-multiply dito? Meron pa bang nagagawa ng math o puro na lang telepono na lang o calculator? O 10 multiply by 10, ilan? 10 times 10, ilan ang sagot? O 100. Multiplication of knowledge. Okay, tandaan natin mabuti. Ang huling panahon daw, may dalawang palatandaan. At malalaman mo na ito na yung last o huli na. Sabihin, wala nang kasunod pa after ng panahon na to. Naiisip niyo ba kung gaano po kaseryoso ito? Ito po ay seryoso. Ang ating usapan po ay mahalagang alam ninyo dahil nakapanood po kayo sa huling panahon. Wala na pong kasunod after nitong ating henerasyon at i-explain ko po sa inyo yan. Dahil tayo po yung sinabi ni Jesus na ang henerasyon na ito ay hindi lilipas, yung makakakita na henerasyon sa lahat ng sinabi ni Jesus, yung sa kanyang Olivet Discourse na tinatawag, yung kanyang pagpapaliwanag tungkol sa panahon na darating, itong panahon natin, sinabi niya yung henerasyon na makakakita. Nung mga sinabi niya na yon, nang sabay-sabay, ay hindi lilipas. Intindi niyo po ba na hindi lilipas yung henerasyon na makakakita ng mga signs na sinabi ng Panginoon ng sama-sama? Yung bang sa isang go, andun lahat ng sign. Hindi niyo ba alam na nabubuhay tayo sa panahon na ito? Na lahat ng signs na binanggit ng Panginoong Jesus ay nabubuo sa inyo pong harapan. At sinabi po ni Jesus yan na yung henerasyon na yun, tayo na makakakita ng lahat ng sinabi niya na mga palatandaan ay hindi daw lilipat. Hanggang matupad ang lahat ng sinabi niya. Kaya napakahalaga po na mag-pay attention tayo sa pinag-aaralan natin ngayon ng mga tungkol sa prophecy. Dahil ito po ang pinaka-exciting na henerasyon. Yung binabantayan natin, isang napakahalagang pangyayari sa history. Tapos matutulog. Yung mga Kristiyano, hindi ko intindi kung bakit tutulog-tulog. Can you imagine? Sa lahat ng tao, pwede niyang sabihin na mabuhay sa ating panahon, ay isa kang napili na mabuhay ngayon. Eh, napakalaki ng iyong pabantayan. Tapos tutulog-tulog. Kaya dapat pag-uusapan natin ito para maintindihan natin na yung iyong assignment ay hindi basta-basta. Yan ang pinakamahalagang assignment sa buong history ng mundo. Iruin mo ngayong kalabuhay. Ano ang sabi kay Daniel? Kapag daw dumating na ang panahon ng huli o yung tinatawag natin huling panahon na, itong huling panahon natin, ay mabubuksan yan. Maiintindihan natin. O, explain mong mabuti. Para bang yung may kurtina dito, nakasara yung stage. Ang ibig sabihin lang ng mabubuksan ay yung stage na kurtina para makita mo yung ginagawa sa loob. Behind, ay mahahawi yan. Yan ang ibig sabihin ng Daniel 12:4. Hanggang doon lang ang pagsasara sa time ng end. At yung time ng end, mabubuksan doon ang ibig sabihin. Ibig sabihin, maiintindihan mo. Bakit hindi mo maiintindihan yan? Eh, mulagang-mulaga yan sa'yo. Kitang-kita ng mga mata mo kung anong ibig sabihin ng mga sinabi ng Panginoon sa prophecy na doon. Lalong-lalo na ang tungkol sa nabubuong sistema ng tinatawag nating panahon ng Antikristo. Alam niyo po ba na may darating
darating na Antikristo sa huling panahon, which is yung panahon natin. Ang Antikristo po ay magiging presidente ng buong mundo. Masasakop po kayo ng darating na Antikristo. At ang Antikristo po na to ay magiging isang makapangyarihan tao. Magiging siya ay isang pinakapinuno na siya ay gagamitin ng kaaway na si Satanas para madaya ang buong mundo. At sabi po sa Revelation, sa Pahayag, chapter 13, makikita niyo po dyan ang sikat na verse na kung ano-ano ang espekulasyon ng tao. Ngayon po, ito ay intinding-intindi na natin na ano ang ibig sabihin ng sa panahon daw na yun, walang makakapagbenta, walang makakabili ng kahit ano, maliban doon sa mayroong tatak daw o mayroong marka ng pangalan ng halimaw. Kasi yun ang pagkaka-describe. Pero hindi ibig sabihin yung halimaw na parang momo. Yung parang nakikita nyo sa mga kwento ng maliit kayo. Hindi yun yung ibig sabihin. Ito ay isang sistema ng political at economic na sistemang mangyayari sa panahon natin na binubuo po ng artificial intelligence ngayon. Kung kayo po'y nakatira sa Europe katulad namin, ay yan po ay isang bukas na kortina na sa inyo. Kasi kami nga po, pagpunta namin sa isang bilihan ng pagkain, sa supermarket, meron pong gate yan. Meron po yung CCTV camera everywhere. Pagpasok po namin, yung pong mukha namin, ay may biometric po yan, papasok. Tapos yung gate po, bukas pa ngayon, pero isasara yan one day, para yun lang makapasok, ay yun pong merong QR code na kailangan. Yun yung practice po ba ng COVID? Na pag wala kang vaccine ay di ka makapasok. Yan po yung practice po ang tao dyan noon. So ngayon, ready na sila. 2020 nag-start yung practice. Ngayon naman, yung po technology na bumubuo sa sistema po nitong darating na Antikristo na makakapagbigay ng control sa'yo. Hindi ka makakabili, hindi ka makakapagbenta kung wala ka nung kanyang QR code na yan, ayan po ay buo na. Kumbaga po sa bahay, lahat ng balangkas ng bahay ay tapos na. Ready na. Tapos hindi ka na dyan yung perang papel or barya. Alam niyo bang mawawala lahat ng perang papel na hawak niyo ngayon? Aalisin po lahat yan. Ilalagay po lahat yan sa inyong telepono. At yung telepono niyo po, isang araw magulat na lang po tayo yung mga nasa syudad, maaaring di umabot dito, hindi natin alam, ay ilalagay po yan sa loob ng inyong katawan na parang isang computer smart chip or hindi naman yung chip na kala natin ay yung microchip nung araw. Ibang style ngayon niya kasi may laser na tayong technology. Marami na tayo ngayong technology na possible na yun ang gamitin. Pero ang ibig sabihin lang po niyan, tulad ng ginagawa po namin pag magbabayad kami sa cashier, doon sa UK, wala na pong tao doon eh. Hindi na po kami nagbabayad sa tao doon. Papasok kami, machine lahat. Tapos, ganun ko lang phone ko, yung phone ko, titinday mukha ko. Tapos, yun na, nagbayad na ako, alis na ako. Wala akong pera ng ginamit. Ganyan lang. Tapos na. Yan po ang ibig ko sabihin sa inyo. Buo na po ang infrastruktura na gagamitin ng Antikristo sa pagkukontrol sa ating mundo. At ito po ay kung maipapakita ko lang sa inyo sa video ay maintindihan yung malinaw na ito po yung sistema na binubuo ngayon. Pag nasa syudad kayo, meron tayong tinatawag na 15-minute city. O yung mga C40. Dito po sa UK, galing sa United Nations, binubuo na nila yan. Na yan po ay mga syudad na hanggang 15 minutes ka lang makalabas dyan. At kayo ay papasok dyan at dyan kayo lang kontrolado kayo dyan ng gobyerno. Marami na pong binubuong mga ganyan. At hindi lang po yan. Baka hindi nyo po alam, yung inyo pong telepono ay pinapractice kayo yan sa darating na system. Yung bang, pag gusto nyo pong merong basahin dito o i-research, merong mga yung parang consent pindutin nyo, yes, no. Ang tawag po dyan ay parang baliktad na kulungan yan eh. Para makapasok ka
doon, meron kang mga aagrihan doon, tapos kailangan mo pumasok, di ba? Kasi gusto mo malaman impormasyon. Inverted prison po yung practice dyan. So, kailangan mo mag-yes, tapos punta ka doon. Ibig sabihin, punta ka sa site. Inverted prison, ibig sabihin, nasa kulungan na po tayo kasi hindi ka naman malaya, di ba? Bago ka naman maka-access ng informasyon mo, meron papagawa sa'yo, kailangan grade check ka, di ba? Yan yung practice na ginagawa sa bawat tao at yung gumagamit ng telepono madalas, intindi nyo yung ibig mo sabihin, ha? Ngayon, paano po tayo pumapasok sa panahon na to, na huling panahon? Actually, hindi ko sasabihin pumapasok, ha? Dahil nakapasok na po tayo lahat. Nakapasok na po. Wala na po tayo pwedeng sabihin hindi pa tayo nakapasok sa huling panahon. So, pag-aralan natin ang pandaraya, ang unang-unang dapat bantayan. Ang sabi ni Jesus, take heed or magbantay ka. Para ikaw ay huwag madaya. Magbantay ka, bantayan mo yung iyong isip at puso. Kasi baka ikaw ay malinlang, madaya. Bakit kaya? Yan ang unang-unang sinabi ni Jesus. Yung po Matthew 24 po, basahin nyo sa bahay yan po ay yung sinabi ni Jesus yung mangyayari sa panahon natin. Andyan yung magkakaroon ng tagutom, magkakaroon ng lindol sa iba't ibang lugar, magkakaroon daw ng mga peste. Kitang-kita naman natin, no? Kung ano-anong peste daw ang darating. Para yung mga pwedeng kainin ng tao mabawasan. Kasi magkakatagutom nga, di ba? Pag pinagdugtong-dugtong mo yan, ay talagang it makes sense na ay, kaya pala magkakapeste, kaya pala lindol, o kaya pala yung mga baha-baha, kaya pala mga kalamidad dumadating. Kasi bawat kalamidad, nagbabawas ng posibleng kainin ng tao, di ba? Pag may mga peste, anong ginagawa niya? Sinisira na lang pananim. O ano resulta na naman yan? Taggutom naman. Kaya nga, isa sa sinyales ay taggutom. Ano pa? Yun daw mga balita na paglalaban-laban ng bawat bansa. O anong naririnig nyo ngayon? Bagong taon pa lang, si Trump, ano nang ginawa? Binomba na ang Venezuela, di ba? Kung kayo nakikinig ng balita. O ngayon naman, ano yung nagbabantay? Yung aking kapatid, nakatira sila sa Qatar, ay hanggang ngayon nakabantay ang bawat isa doon. Kasi baka bombahin sila ng Iran. Kasi gustong bombahin ng Amerika ang Iran dahil sa nangyayaring kaguluhan ngayon doon. Nagkakaroon ngayon ng mga banta na gera. Hindi nyo ba alam kung gaano ka volatile, kung gaano ka sensitibo ang ating panahon ngayon? Yung ginawa po ni Trump sa Venezuela ay wala po siyang sinunod na batas dyan. So, ang ibig sabihin po dyan, nagbabantay ang China. Baka gusto ng China, kunin ko na kay Taiwan. Tagal ko na pinag-initan itong Taiwan. Kala nyo ba sitting pretty tayo dyan? Ang Taiwan po, nakakabit po tayo dyan May base militar ang Amerika dito. Hindi sila pwedeng hindi makialam. O na magigera dyan, babanatan ka naman ngayon ng China, yung Pilipinas. Yan po ay dugtong-dugtong. Kaya pag sinabi po ni Jesus na gera, ng mga rumors o mga naririnig yung pwedeng maggera, ay, pwede ba magsinungaling si Jesus? Nakita na niya itong panahon natin. O di ba nangyayari ngayon yan? Ano ba naman ang tawag mo dito sa mga ugong ng balita na posibleng magkaroon ng gera? Hindi ba yan ay ibinabala sa atin sa Matthew chapter 24? Ayan. Ngayon, meron pa tayo mga specific na pag natutuhan mo ngayon, nalaman mo, masasabi mo sa sarili mo, ay, ito na talaga. At ito yung pag-aaralan natin yung sa Daniel. Kasi sa Daniel, at saka sa sinabi ni Jesus, na sa panahon daw na darating, para daw yang ihahalin tulad sa panahon ni Noah. Ayan, no? Pag daw nakita na natin, na parang panahon na ni Noah yung ating ginagalawang panahon, aba, tayo ay magbabantay na. Ano kayang ibig sabihin nun? Sino nakakaalam na panahon ni Noah dito? Siyempre, balikan natin ngayon na panahon ni Noah kasi, ano yan sign yan no? Specific na sinabi ni Jesus yan. Na yung panahon daw, na siya'y malapit nang bumalik, ay yung para daw panahon ni Noah. So, babalikan natin ngayon na tingnan natin. Ano kaya nangyayari sa panahon ni Noah?
Unang-una sa Genesis chapter 6. Tingnan niyo yung Genesis chapter 6, 1-2, may nangyari dyan eh. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo para maintindihan nyo kung bakit sinabi ni Jesus na yung panahon ni Noah katulad ng panahon natin. Baka kala nyo yung mga tao ang sasama. Kasama na, oo, masasama ang mga tao ng panahon ni Noah. Pero may specific na ibig sabihin ang Panginoong Jesus kung ba't niya sinabi na kung paano ang mga araw ng panahon ni Noah ay ganoon din ang mga araw ng pagbabalik ng anak ng tao. Bakit niya sinabi yan? Tingnan natin ang panahon ni Noah sa Genesis chapter 6. Tingnan niyo ang verse 1. Ano ba naganap dyan? Yun daw mga fallen angels. Ang tawag ng Biblia sa description dyan ay anak ng Diyos. Hindi yan yung mga anghel na mababuti, ha? Alam niyo ba na nung panahon na nagrebelde si Satanas sa langit, hindi lang si Satanas ang naitapon. Kasi magaling mandaya si Satanas eh. Hanggang ngayon naman eh. Tulad ngayon, pinapaypayang kayo niyan. Para kayo makatulog. May mga assign sa inyo dyan na kayo ay lagyan ng kung ano-ano sa isip nyo. Oh, ay sayang, di ako nakapag-tanim, wala akong pita, ba't ako nagpunta. Oy, naku, naantok ako ngayon. Oh, ano, paypay dyan, paypay dyan. Hindi nyo ba alam na meron tayong invisible na kaaway? Meron ka hindi nakikitang kaaway, galit sa'yo yan, gusto ka niyang dalhin. Kasama niya sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. Ako hindi nagbibiro, ayan talaga ang nakalagay doon sa Biblia. Napatutunguhan ang lahat ng mga masasamang espiritu, mga demons, at mga tao na nag-reject o yung tumanggi sa ino-offer ng Panginoong Jesus na kaligtasan. Oh, anong nangyayari dyan? Yun daw mga, sa chapter 6, verse 1-2, tingnan nyo, yun daw mga anghel, anak ng Diyos daw dyan. Pero ang ibig sabihin niyan, pag binasa nyo yan sa mga ugat-ugat na pinagmulan ng translation, ay yan yung mga fallen angels na nasa kalawakan. Panahon ni Noah, nakita nila mga kababaihan magaganda. Anong ginawa nila? Kinuha nila at sila ay nag-asawa na mga babae na tao. Kaya nagkaroon ng tinatawag nilang mga higante noon, Nephilim. At yan ay mga meron sa istorya, sa mga record ng fossils natin, mga higanting na buhay, mga giant na mga skull, nakita nila, no? Mga bungo na talagang galing sa mga giant. Yan po'y naka-science, may record po yan. Kaya may mga ebidensya na merong panahon sa atin pong sa panahon ni Noah na mga ganyan. Paano nangyari? Dahil nasira ang DNA o yung binhi ng lalaki at babae. Bakit kaya ginawa ni Satan to? Ano bang importansya nito? Pakinggan niyo mabuti. Kasi alam niyo ba na si Satan, ang kaaway natin si Satanas, ay hindi ba nandun siya nung pinarusakan silang lahat? Nung si Adan at si Eva, anong ginawa? Sumuway sa kagustuhan ng Panginoon. Hindi ba ang kasalanan nila ay hindi sila sumunod? Hanggang ngayon, ang kasalanan natin ay hindi pagsunod. Yan po ang ugat ng kasalanan, yung ating hindi pagsunod, yung kagustuhan natin, marunong ka pa sa Diyos. Yan ang kasalanan, marunong ka pa sa Diyos. Lahat po ng kasalanan, yan ang ugat. Marunong ka pa sa Diyos. Bakit nga hindi? Kung halimbawa ay ito ang gusto mo, ang gusto ng Panginoon sa Biblia, nakalagay namang malinaw lahat ng gusto ng Panginoon. O marunong ka pa sa Diyos. Gagawin mo yung gusto mo. Yan ang kasalanan. Sinabi ng Diyos dito, huwag kang magseselos sa iyong kapwa. Nabasa mo yun, sabi ng Diyos yun. Ikaw naman sa kabila, nandito, selos na selos ka. Kasi yung isa mong kapitbahay, mayroong ganito, ikaw wala. Nagselos ka ngayon. Marunong ka pa sa Diyos. Marunong ka ba? Magseselos ka, sabi ng Diyos, huwag kayong magseselos sa iyong, kasi, bakit ka magseselos? Yung Diyos ng kapitbahay mo, Diyos mo rin. Hihingin mo lang sa Diyos mo, ang ikinakaselos mo. Wala ka bang tiwala sa Diyos na buhay? Bakit ka nagseselos? Ba't ka naiinggit? Wala kang tiwala sa Diyos na buhay na kaya ting ibigay ang ikinakainggit mo sa kapwa mo. Intindihan mo ba yan? At ang isa pa, naiinggit ka at nagseselos ka, marunong ka pa sa Diyos.
Sinabi nga niya, huwag kang magseselos. Huwag kang maiinggit. Huwag kang magagalit kasi bakit? Magtiwala ka sa akin. Kasi kaya kong ibigay sa'yo ang pangangailangan mo. Na katulad ng nakita mo sa iyong kapitbahay. Para makilala natin kung gaano kalaki ang Diyos na buhay. Hindi po yung Diyos na sa isip. Yan po ay kailangan yung maranasan po ang kabutihan ng Panginoon. Hindi sa salita, hindi sa tinuro lang ni Pastor, kung hindi sa pagising mo ng Monday at hindi na nag-preach si Pastor, ay ang Diyos ay mabuti sa iyo, kitang-kita mo. Nararanasan mo doon sa iyong munting kubo kung gaano katapat ang Panginoon. Hindi yung mabuti siya dahil sinabi ni Pastor. Hindi. Kung hindi mabuti ang Panginoon dahil nahawakan ko siya, naranasan ko ang kanyang kabutihan. Pinadalan ako ng pagkain, yung uwak nga eh. Yung uwak ginamit niya. Alam niyo ba kung gaano katindi ang uwak sa karamutan? Hindi mo yan mapapagdala ng pagkain na hindi niya kakainin. Ang uwak po ay isa sa napakaramot na hayop. Hindi yan magbibigay. Anong ginawa ng Panginoon para turuan ka ng leksyon? Anong ginawa niya? Si Elijah gutom na gutom, malungkot na malungkot. Anong ginawa niya? Pinadala niya ng pagkain. At sa lahat pa naman na magdadala, uwak. Para ipakita lang sa iyo ng Diyos, walang imposible sa akin. Kaya kong kausapin yung isip ng uwak na yan. Ako may gawa dyan. Tapos, alam niyo ba pinakamatinding kasalanan ay hindi pagtitiwala sa Panginoon? Alam niyo ba sa lahat ng kasalanan niya na mas matindi, yan ang pinakamatindi. Kasalanan ng kawalan ng pagtitiwala sa kayang gawin ng Panginoong Diyos na lumalang ng langit at lupa. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng kapangyarihan ng Diyos natin na to? Na nagmamahal sa iyo mula sa west, mula sa east, kasing lalim ng dagat ang pagmamahal sa iyo, tapos magdududa ka, hindi ka lang kumain ngayon, para ka ng alalang-alala, para ka ng alang Diyos. Hindi ba malaking insulto sa Panginoon yan? Walang ibang nakakapagbigay ng parangal at honor sa Panginoon kung hindi yung buong pusong pagtitiwala sa Kanya. Diyan, kung gusto nyo ang Panginoon ay sumobra ng tuwa sa'yo, malugod sa'yo, yaan nyo. Yaan yan yung pusong sinabi niya kay David na after my own heart. Galing yan sa aking puso. Nakita niyo naman si David, di ba? Pinatay pa nga niya yung asawa ni Bathsheba. Nangalo niya siya, kinuha niya si Bathsheba. Ang daming kasalanan niya na yung sa panahon natin, ang sama na ng tingin mo kay David, napakasama. Nangalo niya, pumatay. Pero, anong sabi ng Diyos sa kanya? This is a man after my own heart. Matapos yung gawin lahat yun, anong meron kay David? Anong meron sa puso ng tao ito? Ang tao ito ay may madaling madurog na puso. Si David po, ang buong pagtitiwala, ang puso ay buong buo. Yan ang gusto ng Diyos sa atin, buong buo ang puso. Pag nahati ang puso mo, malaking problema yan. Tingnan mo yung mga kasalanan natin. Ikumpara nyo sa unbelief. Bakit ka ba mapupunta sa impyerno at di mo makakasama Panginoon sa buhay na walang hanggang? Bakit? Unbelief di ba? Unbelief. Walang paniniwala, walang pananampalataya, walang pagtitiwala. So, tingnan na natin ulit. Balik sa Genesis 6. Ano bang panahon natin? Bakit panahon ni Noah? Alam niyo po yung binhi ng lalaki at binhi ng babae na pinanggagalingan ng mga babies pagka ginagawa na ng Panginoon ang isang tao sa sinapupunan ng babae. Nakita ni Satan yan. Kailangan niyang pigilan ang pagbaba ng Diyos para magkatawang tao kasi katapusan niya yan eh. So, anong ginawa niyang unang idea na isip niya? Ay, sirain ko kaya ang purity ng binhing ito. Sisirain ko, sasamahan ko ng binhi ng mga demons, ng mga fallen angels. So, ang ginawa niya, sirain ko tong DNA na to. So, bumaba, di ba? Inutusan niya. Yung mga babae, ginawang mga asawa nitong mga demons. Kaya nagkaroon ng mga ganyang lahi. Kaya, nagkaroon ng matinding baha. Hindi nyo ba naiisip kung bakit kailangan magbaha noong panahon ni Noah? Isipin nyo mabuti kung ba't kailangan pong magbaha. Ay dahil kailangan pong i-destroy yung pong mga binhi na ginawa ni Satan na mix.
Hinaluan niya, hindi na pwedeng dumating si Jesus, sabi niya sa isip niya. Hindi na makakababay Diyos, mahahadlangan ko na yung plano niya kasi sinabi niya sa Genesis 3 yan, na yung binhi nitong babaeng ito ay dudurog sa iyong ulo. Sinabi niya, rinig na rinig ni Satanas, nandyan siya eh. Eh di ang intindi niya ngayon, binhi ng babae, kailangan masira ang binhi ng babae na to. Kailangan ko itong hindi na pure. Kaya yan ang ginawa niya sa Genesis 6. At kaya nga naman nagbaha, pinatay lahat ng tao, maliban kay Noah. Kay Noah, bakit kaya? Lahat naman ng tao makasalanan, diniklara ng Diyos yan. Eh di, siya lang daw ang pure. Bakit kaya pure? Ang ibig ko sabihin, siya lang po yung lahi lang niya na yun. Sa bayan niya. Ang hindi po nahaluan ng DNA ng fallen angel, ng mga demons na yun, na bumaba. Kaya sila niligtas ng Panginoon, nilagay sila doon sa arko. At sila ang pagsisimula ng bagong henerasyon na kung saan lalabas ang Panginoong Jesus. Naintindihan niyo na po. Ngayon, pag-aralan natin ngayon kung bakit sinabi ngayon ni Jesus na yung panahon natin ay katulad ng panahon ni Noah. Ang ibig sabihin sa panahon daw natin, magmi-mix uli yung pong ating mga DNA, yung pong mga binhi ng babae at lalaki ay sisirain uli. Magiging parang panahon ni Noah na magkakaroon po ng halo. E ano po sa tingin nyo ang nagaganap ngayon sa ating pong science? Alam nyo po ba na ngayon po pinagsasama-sama na ang DNA ng tao, DNA ng hayop, meron na pong cloning, nakakagawa na sila ng tao sa test tube, diyan lang sa tube, ano pa? Ang plano po ng ating pong mga magagaling na nagko-computer ay yun pong mga tao ay ihalo po sa machine. Ang tawag po nila dyan ay transhuman. Ibig sabihin po ay yung mga tao magiging enhanced. Eh kaya po sinasanay po tayo manood ng Marvel, ng kung ano-anong Captain America, kung ano-anong Fantastic Four. Kung kayo nanonood ng mga sci-fi na halimbawa nanonood kayo ng yung mga nung araw pa ba, yung ano pa ba yung mga nung araw natin, yung mga Star Trek, yung mga ganyan, di ba? Yung mga tao doon ay mga enhanced yan eh. Tao sila pero meron silang ability na superhuman. May mga machine sa loob. Yung mga Fantastic Four, yung mga pelikula na yan, ay mga yan po kinukondisyon ang isip ng tao na tanggapin na tayo pwede pong i-mix. I-mix, intindi niyo po, na yung machine, yung computer lalagay sa atin. Kaya nga po si Elon Musk, yung pong isa sa mga magaling na sa computer, ang kanyang dinevelop ay yung pong computer na idudugtong sa ating utak, lalagay dito oh. Tapos, makakapag-isip ka na parang computer. Yung ang super yung brain mo, ang galing, di ba? Kasi biruin mo naman. Alam nyo ba, na yung kaalaman sa buong mundo, ng 8 bilyong tao, ay isang pindot mo lang dito sa telepono mo, ay pwede mo nang mabasa, pwede mo nang malaman. Tingnan nyo kung gaano katindi ang kaalaman na available sa mga tao ngayon. Eh, yan po yung, Daniel 12:4 po yan di ba? Yung kaalaman, puro tungkol sa kaalaman po yan, pataas ng pataas yan. Pataas ng pataas. Alam niyo po, sa UK, bawal na kaming magsabi ng, ikaw ay miss, ikaw ay mister. Ay, bawal yan. Dahil gusto nila yung may mga trans, di ba? Yung may mga, bukod sa may bakla, yung mga bading-bading, bukod sa may tomboy-tomboy, dito gano'n lang, hindi na, mga may gitna pa. Meron pang yung lalaki daw na nag-transfer na parang pwedeng babae, pwedeng lalaki, gumit na. Kaya ngayon kami, mga nurse, bawal pa kami maglagay doon sa sinusulatan. Wala na nga sinusulatan, computer na lang. Pag tinawag mo ng yung lalaki na he, ay ikaw ay introvert, bawal. O pag tinawag mo yung isang babae, pumasok, gusto niya pala he siya, hindi mo naman nakita. Manilito ka na, litong-lito kami. Meron pang gitna. Bakit sinasanay tayo dyan? Kasi nga gusto nila walang gender eh. Binubura nila yan dahil nga di ba si Satan lahat ng ginawa ng Diyos, sinisira niya. Ang sabi ng Diyos, ang nilikha ko, lalaki, babae, dalawa. Ang ginawa ni Satan, hindi! Lagyan natin gitna, lagyan natin ng paling, lagyan natin ng hindi seryoso, hindi sigurado, o gitna.
O ngayon, bawal magsabi, gusto nila they or kung ano mang pronoun, binabago. Lahat na lang binago. Pero yan ay, eto lang ang ibig sabihin po niya. Kasi piniprepara ang mundo para po sa transhumanism. Wala po gender ang robot, may gender ba robot? Gusto nila tanggapin natin na ang robot at tao magsasama. So, ibig sabihin, burahin ang kasarian. Yan yung ibig sabihin. At yan po ang panahon ni Noah na binabanggit po sa Biblia na pag nakita natin na ang panahon natin ay para ng panahon ni Noah, ayan na, magbantay ka na. Kasi ibig sabihin po ay malapit na po ang katapusan yung pagdating ng Panginoon. Ngayon, isipin niyo pong mabuti ang nagaganap sa ating kapanahunan. Mag-isip kayo kung paano mangyayari na yung computer ay nasa loob ng katawan niyo. Kung nandun po kayo sa ibang bansa, tulad namin, sa UK kami, ay ito po ay kitang-kita na namin. Sa Sweden nga po, nasa loob na ng mga tao ang kanilang telepono, computer. Nagbabayad sila dyan, ganyan lang eh. Gaganyan lang nila yung kanang kamay nila eh. Yung iba nagpalagay dito kasi dito sa science, ito yung magandang lagyan. Kaya natatandaan nyo ba nung COVID, pagpasok nyo kunyari, mag-check ng temperature eh. Hindi po yan, nagsasanay po yan. May ganyan dyan sa noo eh. Ganyan nung natatandaan nyo bago kayo pumasok. Practice lang yan. Kitang-kita sa hula sa Biblia, yung mga nakikita practice, hindi ba sinabi sa Biblia? Sa noo, sa kamay. Yan. Tingnan nyo, magmamasid kayo sa mga nakikita nyo. Kapag sinabing ang hula ay babantayan, ang ibig po sabihin yan ay mulat ang mata, hindi pikit. Hindi yung relax-relax sa buhay. Kasi anytime ay dadating eh. Pag hindi ka nagbabantay, anong sabi ng Panginoon? Required sa atin na mga katiwala na tayo ay datnan na tapat. Ano ang unang-unang katangian ng isang katiwala na tapat? Nagbabantay. Meron ba namang katiwalang tapat, abot ang laro doon, nagnanakawan na yung pinabantayan sa kanya, nung amo? Ano tapat ba yun? Tayo, naglalaro sa buhay. Mga Kristiyano, parang paisi-isi. Para yan yung pinagbantay na hindi nagbabantay. Intindi niyo po ba kung gaano kaseryoso ang panahon natin? Naku, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa inyo kung gaano tayo kapalad na biruin niyo tayong pinagtiwalaan sa henerasyon na to. Tingnan niyo po yan ang ganyan. Huwag kayong matatakot na, naku, baka makita ko yung mark of the beast, o yung naku, magkakataghirap. Kaya may promise ang Panginoon sa atin na pag dumating yan, hindi po tayo pababayaan. Yan po ay hindi na tinatanong. Ang paghahandaan natin yung puso natin. Babantayan yan. Dahil baka naman kayo ay, madaya eh. At huwag nyo namang isipin, hindi ako madadaya. Hindi ako madadaya. Kasabi mo pa lang nun, that's it. Bakit? Nasa verse din yan sa Bible. Anong sabi? Let him who think he stand. Take heed lest he fall. The moment na sabihin mo magaling ka, abagsakan mo na yun na yung time babagsak ka. Kaya ang puso, binabantayan, guard your heart. Out of it are the issues of life. Ibig sabihin, diyan nagsisimula. Galing sa kayabangan lahat eh. Diba? Pagka nagkaroon ng pride yung puso mo, diyan ka madadaya, diyan ka magagalit, diyan ka magseselos, diyan ka papatay. Ano ba't lahat niyan? Yung unang-unang kasalanan natagpuan sa puso nino. Gusto mo bang kamukha mo si Satanas? Siya yun yung pasimuno ng pride. Kapag ka ikaw palalo, pagka ikaw ay sinungaling, nagseselos, nagyayaba, kung ano-anong kasalanan na, kamukha mo si Satan, gusto mo. Kasi siya yan galing sa kanya. Natagpuan sa puso ng kaaway yan. At bumaba si Jesus, nagkatawan tao siya, para tayo ay bigyan ng masarap na buhay, mansyon? Hindi! Saan ka nakakita ng ganyan sa Bible? Meron ba? At sinabi niya, bumaba si Jesus, namatay sa krus, para iligtas tayo sa ating kasalanan. Para tayo magkaroon ng kakayahang mamuhay ng banal, na ang buhay ay pure.
Kasi hindi natin kaya yan, nananaig yung ugat ni Satanas sa puso natin. Nung tinanggap mo si Jesus sa puso mo, binago ka niya, nagkaroon ka ng power. Nagkaroon ka ng superpower, kapangyarihan galing kay Jesus, para pag ikaw ay galit na galit, mapipigilan mo sarili mo. Pag ikaw ay selos na selos, mapipigilan mo yung sarili mo. Pag ikaw ay gustong pagatay, mapipigilan mo yung sarili mo, nakukonsensya ka na. Nagkakaroon ka ng hindi mapakali dyan sa iyong puso. Ramdam mong nalulungkot ang Diyos. Yan yun. So, ano na tayo nga ba? Napupunta tayo sa kung saan-saan. Okay, tayo na ngayon ay sa panahon ni Noe. Ano? Nag-mix na yung DNA. Ayan. Panahon natin, di ba? Cloning, nag-mix yung hayop. Marami experiment niya sa China, napakarami. Ano pa? Ngayon, transhuman, ano? Ikakabit daw. Ngayon, itong practice ngayon. Sino dito yung meron pang, yung bang parang Apple Watch ba? Yung parang mga relo na bibilangin daw yung steps mo, yung heart rate mo, susot mo, no? Yung relo. Kailangan suot mo lagi, yung parang watch na maliit. Tapos, pagka naglakad ka 10,000 steps, sasabihin sa'yo, well done, naka 10,000 ka. O kaya, binibilang ni heart rate mo. Meron ngayon, parang sing-sing lang. Lalagay mo dito. Ibilangan nyo yung heart rate, blood pressure, yung mga nangyayari sa loob ng katawan. Ayan po ay practice ulit. Pagka nasanay ka na, madali lang ipasok sa'yo yan. Kailangan lang masanay di ba? So, yan yung mga ginagawa sa atin ngayon na practice. So, tingnan nyo mabuti kung paano mangyayari na isusuot ng tao yung technology. Ipapasok sa loob at magiging ano ka daw? Gusto nila, transhuman. Okay, punta tayo sa prophecy ngayon. Sinabi ng Book of Daniel, dun sa image na nakita ni Daniel, di ba may image? Yung pinakadulo, merong gintong ulo, yung mga ganyan. Dun sa dulo, nakita ni Daniel yun daw, parang daw, nagsama daw yung bang clay. O yung putik nagsama daw sa metal Sabi dun yung iron daw mixed with clay, na hindi naman daw makapagsama-sama, hindi magtatagumpay. Hindi nyo ba naiisip? Tumingin kayo ng transhuman ngayon. Hindi nyo ba alam na tayo ay made of dust clay? Clay tayo, di ba? No, hinubo. Yan ang ating symbol. Ayan. Iron mixed with clay. Isipin nyo mabuti, yun ang pinakadulo ng vision na nakita ni Daniel. Iron mixed with clay, yung metal. Isipin mo yung mga robot. Ayun. Gustong isama sa clay. Imagine nyo po ang nagaganap ngayon. Hindi ba dulo-dulo na tayo? Dulo-dulo na tayo. Eto na. Pwede nang dumating ang Panginoon Jesus anytime. Hindi nga po ang usapan yung Antikristo. Hihintayin mo ba yung Antikristo? Sinabi ng Panginoon sa atin na hindi niya tayo itinalaga sa darating na kapighatian o na buot ng Diyos. Sinabi niya na yan ay isa sa mga hindi mo papasukin. Bilang mananampalataya, tayo ay, ang sabi ng Panginoon ay, iniligtas niya sa darating na buot ng Diyos. O di wag ka nang mag-alala tungkol doon sa darating na matinding buot ng Diyos, di ba? Anong intindihin mo ngayon? Pagharap sa Panginoon. Yaan kasi mauuna yan yung pagsundo. Ira-rapture, ang tawag dyan. Sa Thessalonians sinabi yan, na wag daw dapat kayong ignorante sa darating na mangyayari. Dahil hindi tayo lahat mamamatay ang sabi dyan ni Paul. Kung hindi tayo daw ay sa isang kisap mata babaguhin. Alam niyo ba feeling ng isang kisap mata? Ay mas mabilis pa yan sa isang segundo. Ganyan kabilis yan. Kaya kung kayo naghihintay, kala nyo makikita nyo yun. Hindi. Isang segundo, kumilang ka nga. Kung naramdaman mo man lang yan. Ganyan ang magaganap sa isang kisap mata daw tayo ay kukunin, babaguhin. Mauna yung mga namatay ng mga mananampalataya na kukunin tayo ang kasunod, tayo sabay-sabay na mag-meet kay Jesus dun sa Alapaap. Ayan po yung mga literal po yan. Wala na po kayong ibang maiisip na simbolo yan kung gusto nyo gawin simbolo yan. Lahat na yan literal. Kaya kayo, kung hindi kayo sanay na nakakakita ng milagro, ay magsanay-sanay na kayo. Diyan tayo papunta. At ang buhay ng mananampalataya, milagro yan Alam niyo bang nabubuhay kayo sa milagro?
huwag kayong pumayag na si Satanas, ang isip nyo, gawing hanggang diyan ka na lang. Huwag ka mag-isip, diyan ka lang. Kasi si Satanas hindi nainggit sa iyo. Dahil binigyan ka ng kapangyarihan ng Panginoon na magtagumpay sa Kanya sa buhay na ito. Alam niyo bang bawat isang mananampalataya ay isang matinding puwersa against the kingdom of darkness. Isa lang ha, isa. Imagine niyo, dami natin dito sa room na to. Buong Sanchez Mira, palagay ko, walang magagawa si Satanas dito kung lahat kayo gising Napakaliit ng Sanchez Mira, ilan tayo dito, no? Sabi ko sa inyo, bawat isa lang. Bawat isang buhay lang ng mananampalataya, makikipagtotohanan sa Panginoon. Isang puwersa yan na hindi kaya ng kaaway. Kaya ang magagawa lang niya, paypayan ka. Lagyan ka ng suggestion dyan sa isip mo. Sabihin sa'yo, ganyan ka lang. Hindi mo kaya yan. Huwag ka na lang pumunta. Kung ano-ano suggestion na, ay, hindi ka maganda. Ay, wala kang magagawa. Ay, mahirap ka. Hanggang mamatay ka, mahirap ka. Lahat ay imposibleng galing sa Diyos yung mga yan. Ang sabi nga ng Diyos, hindi siya nagbigay sa'yo ng espiritu ng pagkatakot. Tayo pong lahat na mananampalataya dapat kasing tapang ng leon. Bold as a lion, sabi diyang description sa atin dahil talaga naman po na dapat tayong matapang kasi ang espiritong nasa atin ay mas malaki, mas greater than he that is in the world. Yan pa lang po taob na si Satan kung alam mo lang. Kung umasta tayo para tayong talunan lagi, para tayo kung ano lang na maliit na problema, hindi na maganda tuto. Ano ba naman yung may Diyos na buhay na ganyan? Yan ang sa lahat ng insulto, yan ang pinaka-insulto sa Diyos. Tandaan niyo po ha. At sa darating na panahon, kailangan natin pong masanay na mabuhay sa milagro. Dahil ang mga darating na panahon, puro po mga milagro yung parating Mga out of this world ba? Yung pang mga makikita nyo, both side yan. Ang sabi po sa Daniel 12:4, mag-i-increase po ang kaalaman at magkakaroon po ng spiritual understanding na hindi pa nangyayari sa mundo. Kasama po dyan ang pagkaintindi sa spiritual na bagay. Ano pong ibig sabihin ng spiritual na bagay? Yung mga hindi nyo po intindi noon. Basa ka ng basa ng Biblia, hindi mo maintindihan. Ngayon po dahil nabuksan ang kurtina, magkakaroon po ng pang-unawang hindi pa natin nalalaman noon, ngayon po bukas. Kaya yung pong naghahanap sa Panginoon, ngayon po yung time na mataas yung mga naghahanap sa Panginoon, ito po yung time na maraming naghahanap ng spiritual na sagot. Marami po tayong assignment ngayon. Pero tandaan niyo po mabuti, ang kapanahunan natin po, ay ito po ay yung knowledge na parami ng parami, pataas ng pataas, kasama din po yung understanding ng ating po mga spiritual na bagay. Sabihin ko po sa inyo, bago tayo po magkaroon ng question and answer, ay ito. Alam niyo po ba ang quantum computing? Sino nakakaintindi ng quantum dito? Kasi gusto ko sana pakita yung tungkol sa mga chat GPT, yung AI, iba't ibang klaseng AI. Kasi yan po yung sunod-sunod na pattern ng nagaganap ngayon. Yung mga chat GPT na nakakausap ng mga kabataan, yung sa telepono, parang may kausap ng tao. Meron po tayong tinatawag na quantum sa science. Meron po kayong idea dito sa quantum. Ang quantum computing po, ito po ay sa madaling salita po. Shortcut ko na lang po ito po ay spiritual dimension. Ang tinatawag pong quantum ay ganito. Ako kasi mahilig sa astronomy, so naintindihan ko yung complete opposite ng astronomy, no? Pag-aaral ng pinakamalalaking bagay sa kalawakan, yung araw, malalaking planeta, yung araw daw, makakapaglagay ka ng 1 milyong Earth dun Ganyan kalaki. Astronomy tawag yan. Pag tinawag niyo pong quantum, yung pinakamaliit sa pinakamaliit, mag-isip kayo ng pinakamaliit na pinakamaliit. Mag-isip kayo. Yan yung quantum. Ngayon, alam niyo po ba na tayo po ay made of atoms? Sino nag-aral dito sa science na tayo po ay
gumagalaw sa tinatawag nating physical na dimension na may limitasyon ng matter, space, time. Science po, mag-aral ng konti, science. Tayo po, lahat ng matter, ibig sabihin niyan ay lahat ng nakikita mo, matter. Ang matter po ay ano? Ang bumubuo dyan ay tinatawag nating atom. Atom, yung pinakamaliit na particle. Ayan. Bakit ko ba ito sinasabi? Kasi tayo pong lahat may limitasyon na nilagay ng Diyos sa physical na dimension. Ito po. Kaya po hindi ka na, lulusot ka ba sa wall? Ba't di ka lulusot sa dingding? Kasi made of matter. Ibig sabihin solid to solid. O, hindi ka lulusot dyan. Pero yung sound, pero yung light, bakit lumulusot kaya? Dahil sa kanilang particle. Yung bang wala silang dimension na nakapaloob sa ating matter. Lit, lulusot. Natatandaan niyo ba si Jesus nung mabuhay maguli? Pumunta doon sa upper room, imimit yung mga disipulo. Nasa quantum existence po siya yan. Ibig sabihin po, spiritual dimension na. Nakalusot siya sa uli. Dumaan pa siya sa pinto doon. Bakit kailangan banggitin ng Biblia sa atin? Na si Jesus lumusot na lang doon sa wall, kabod na lang siya lumitaw doon. Bakit? Para masabi sa atin kung anong klaseng katawan ang magiging immortal na katawan natin. Pag dumating na yung huling panahon, yung si Jesus ay atin ang kasama, yun ang ating katawan. Hindi na sa made of physical dimension na matter, na meron kang limitasyon. Space. Kung nasan ka lang, doon ka lang. Hindi ka pwedeng nandito ako, nandun ako. No matter can occupy the same space at the same time. Mga fundamentals po ng science. Okay, so, time. Pag alas 8 dito, nandito ka lang, di ba? O sa Amerika, hindi ka pwedeng nandun din. Pagdating niyo po sa quantum or spiritual dimension, wala na po yan. Ang Panginoon po, di ba sabi po niya, ang Panginoon daw ay ano? The same. Yesterday. Today. Forever. Quantum po. Ang tingin ng Diyos sa'yo, pag tinignan ka yung buhay mo nung nakaraan, yung ngayon, at yung bukas, isang tingin lang yan. In one go kita na lahat. Naintindihan niyo po ba ang omnipresent, omniscient, all-knowing? Ang existence po na yan, na dimension na kung saan nandun ang Panginoon, at mga spiritual na beings, ay quantum. Wala pong matter. Ibig sabihin, wala po. Kaya yung nag-aaral ng quantum, meron pong 4 na category. Meron po tinatawag na superposition, meron tinatawag na quantum entanglement, nagtataka sila, nangyayari sa computer ngayon pag ginamit mo ang AI, at pag nagtanong ka kay Google, 10,000 tao nagtanong at the same time sumasagot, imposible na po yan sa binary. Kung kayo po ay nag-aral ng computer, yung 0-1 na prinsipyo ng computer, hindi po pwedeng mangyari sa nangyayari ngayon. Dahil quantum na po, hindi nila intindi paano nangyayari ang entanglement. Kung paano nangyayari ang superposition, dito isa, natin din. Tapos yung mga activity ng mga data. Kaya nakakaya ngayon ang napakalalaking data ay okay lang. Wala na pong limitasyon yan. Yan po tinatawag na quantum computing. At yan po ang pinakadulo na po ng kaalaman. Naintindihan niyo po ba kung gaano ka-dangerous ang pinapasok ng scientist ngayon? Kaya tayo nilagay ng Diyos sa physical dimension ay para sa ating proteksyon. Kasi naman dadaluhungin tayo ng mga spiritual being doon sa kabilang dimension. Pag itong physical na to, ay dalhin mo doon. Kaya nga yung mga astronaut, nakapang-astronaut tubok ka doon pagdating mo, yung law of gravity na lang, di na naka-apply. Paano ka pa magbubuhay doon sa kalawakan? O isipin niyo pong mabuti kung bakit tayo nilagay ng Diyos dito at dito tayo magtatapos. Ang quantum po ay equivalent sa spiritual dimension. Na kayo po ay kapag po namamatay tayo, pag ang tao namamatay, sinabi po sa Psalms 23, di ba? Nasa panahon ng kamatayan, tayo daw po ay kanyang gagabayan. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Bakit kaya kailangan samahan tayo sa pagkukross over natin sa death?
Alam niyo po kasi, pag tayo namatay, hindi naman ibig sabihin na wala ka. Ibig sabihin po, nilipat ka po ng dimension. Naintindihan niyo po, na yumao si ganito, naiwan yung katawan lupa doon, physical dimension. Yung totoong ikaw, umalis na, lilipat ka ng dimension, dadaan ka sa valley of the shadow of death. Dahil napakarami dyan ng mga masasamang espiritu. Yung mga fallen angels, nandyan lahat. Gusto tayong daluhungin yan. Kaya tayo ay sasamahan ng Panginoon. Promise niya yan. Though you walk through the valley of the shadow of death, you will fear no evil. Kasama mo siya. Kasi magko-cross over ka dyan. Yan lang po ang death. Huwag po kayong matakot sa kamatayan kung kayo po ay mananampalataya. Hindi po kayo mawawala. Kayo po yung tunay na aalis eh. Ito ang hindi totoo. Yung nakikita mo na yan ay lalagyan. Lalagyan. Hindi ako ito totoo. Ang totoo yung nagsasalita po sa inyo. Yung pong nagmamahal sa inyo. Yung pong puso na lagi kayo naaalala. Yan po yung totoo ako. Hindi po itong itsura na to. Ito po yung mabubulok ay uuurin lang ito. Kaya hindi ko intindi kung bakit kailangan super alaga. Kung mas mahalaga pa ang katawan lupa sa kaluluwa. Yung kaluluwa mapayat pa sa posporo. Hindi ko makain. Hindi nagbabasa ng Biblia. Pagkain niya ng kaluluwa. So yung kaluluwa mo gaano kataba o gaano kapayat. Depende sa inyong pagnanasa sa salita ng Diyos. Yan. Kaya dapat mas mataba, mas malusog ang ating spiritual na pagkatao. Kasi ikaw yan eh. Yan ang totoo. So ngayon, balik tayo sa quantum. Ang ginagawa ngayon itong mga scientists, kasi may experiment sila sa Geneva, sa ilalim ng lupa yan. Yung atom. Sipin yung pinakamaliit na particle. Alam niyo po bang ginawa nila? Para na silang Diyos dyan. Ang ginawa nila, gusto nilang durugin. Nadurog nga. Nakaya nila. Para madurog ang isang atom, gano'ng kaliit yan? Paano mo yan nahuhuli? Para kang humuli ng liwanag dyan. Sa science, walang makahuli ng speed of light. Walang makatalo dyan. Sabi nga ni Lord, God is light, di ba? Naintindihan nyo? Nakakuha nyo ba yung pagtutugma-tugma natin? Sabi niya, light siya. Alam niyo po ba yung light kung gaano kabilis? 286,000 miles per second. Paano niyo po yan mahahabol? Walang makahabol, pero po doon, sa CERN, po sa Switzerland, nag-experiment sila para matuklasan kung paano ginawa ang anything sa mundo ay dinurog nila yung atom, nailagay nila sa isang canister, at na-catch nila almost 99.9% speed of light. Nakahuli sila ng part ng atom, dinurog-durog nila, at then na po nagsimula na i-apply ang quantum technology. Quantum computing, after po niyan, marami pong nasiraan ng ulo na scientist dyan. Kasi nakakita raw po sila dyan ng mga nasa ilalim ng lupa na hindi nila dapat makita. Maraming nasiraan na ulo dyan sa experiment na yan sa Geneva. Pero after that, meron na pong quantum computing. Andiyan na po yung tinatry nila pong ipasok dito sa physical dimension. Kaya pag nanood kayo pelikula, makikita niyo po yung conditioning dyan. Yung may portal daw. May metaverse, alternate universe. Nanonood ba kayo ng mga pelikulang ganyan? Nasa science yan. Ako, pag manonood ako yung mga kilala, halimbawa, Mission Impossible, James Bond, at saka yung mga sci-fi. Dahil ang kaaway, naglalagay dyan ng mga gagawin nila sa future. Pagka nanood kayo niyan, may nakapasok dyan na ito yung mangyayari in the next 5 years, in the next 10 years na gagawin nila. So ngayon, pag nanonood ako, meron ng notebook, talaga namang tik-tik ko yan kasi nag-aaral ako ng mga darating na panahon, yung prophecy, at naikukunet-kunet ko po yan. So ngayon po, itong ginagawa nila sa quantum na to, ito na po yung ultimate. Gusto po nila makalusot dun sa universe, kaya may tinatawag tayong black hole, may tinatawag tayong portal na yun daw. Nandito sa mundo, pwede na po magpunta dun sa dimension na yun, na quantum dimension. Dadaan daw sa portal. Yan po yung delikado. Hindi po nila alam ang sinasabi nila. Papasok yung physical. Nagaling sa dimension na to, dun saan? Sa dimension na pugad ng mga kaaway. Hindi po nila alam ang kanilang sinasabi. At sa akin lang pong palagay ay hindi na po tayo aabot yan. Kasi yan po ay talagang ultimate na sukdulan
Yan na nga po yung tinatawag natin sukdulang kaalaman ng tao. So, ang dami ko pa po sana pwedeng sabihin sa inyo. Maganda nga po sana nakikita nyo yung mga sinasabi ko. Marami kaming video dyan eh. Makikita nyo yung ano sa video. But, in a nutshell, yan po yung ibig na iparating ko sa inyo na from where we are living, we came from, eh nabubuhay na po kami sa mundo na yan. Napakalapit na po. Alam po namin, everyday kaming gumagalaw sa UK. Ramdam namin na huling panahon dahil sabi ko nga po sa inyo, wala na nga po kaming cash. Eh yung pagbabayad namin, hindi na nga po pera. Wala na nga po cashier eh. Puro machine. Yan po ang tinatanaw nating mangyayari sa hinaharap. At napakalapit na po natin. At ang ating pong paghahandaan, hindi si Antikristo ha. Dahil tayo po hindi na mapapasok sa panahon na yan. Maaaring makita po natin sa pinto. Yung pang masilip natin. So, ibig sabihin, meron din pong darating na medyo mahirap-hirap na pong buhay sa mga Kristiyano kapag parating tayo dun sa tinatawag nilang ibubuhos na yung puot ng Diyos. Aalisin tayo, snatch. Ibig sabihin, i-snatch tayo ng Panginoon doon. Sa Kanya ibubuhos yung puot. So, hindi natin alam sa time frame kung kailan tayo ra-rapture. Dahil sinabi ng Panginoon, huwag natin intindihin yung tungkol sa araw at oras. Kaya huwag kang makininiwala sa kung sino-sino magsasabi ng araw at oras dyan. Sayang ang panahon mo eh. Mas marami tayo dapat na pagbigyan ng ating panahon. Pagdating sa prophecy, ang inihahanda dyan, puso, dahil naharap ka sa manilikha mo. Harap ka sa Panginoong Jesus. Anong gusto mong pagharap sa Kanya? Yung puno-puno ng inggit yung puso mo. Puno-puno ng galit, punong-puno ng pagpapalalo, yung yabang, yan ba? Kaya sinabi nga sa John chapter 3, di ba verse 3, yun daw may pag-asa nito sa kanilang puso. Anong ginagawa? Purify yourself, even as He is pure. Those who have this hope, itong mga taong may pag-asa nito sa kanilang puso, ay naglilinis ng kanilang sarili. Dahil ang Panginoong Jesus ay banal. Nagpapakabanal po tayo. Yan po ang paghahanda na ating dapat gawin sa nalalapit po na pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. So, dyan po ay pwede ko nang i-close ang ating pag-aaral. Simple lang. Marami pa po, pero siyempre, mahirap po ilagay lahat sa isang seminar ito dahil ito nga po ay 3-part series, itong conferences namin. May part 1, may part 2, may part 3. Meron po akong YouTube channel, Mavic Vlogs. Mag-subscribe po kayo. Ato po lahat ng turo ko dyan. Part 1, part 2, part 3, lahat ng sa last days updates. Mavic Vlogs. Yan lang po, Mavic Vlogs. Mag-ano po kayo sa YouTube, panoorin niyo po yung mga turo ko tungkol dyan sa lahat po ng series. Nandyan po, tinuro ko po.